Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-abang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nagsisilbing magandang ehemplo ang ilang artista dahil sa kanilang pagsusumikap na magbayad ng buwis. Kinilala mismo ng Bureau of Internal Revenue bilang top celebrity taxpayers of 2024 ang mga celebrities na sina Vice Ganda, Julia Barreto at Catherine Bernardo. Ito ay sa pamamagitan ng naganap na tax campaign kick-off event sa Quezon City noong March 4. Bilang number 1 sa nasabing recognition, inahayag ni Vice ang kahalagahan ng paggamit ng tax sa kabutihan. Sabi nga niya, quote and unquote, tama po magbayad ng buwis. Obligado tayong magbayad ng buwis, dapat nating gawin yon. At pagkatapos nating magbayad ng buwis, karapatan din nating obligahin ang hawak ng buwis na binabayaran natin sa inya. At anya pa, hindi madali kung paano natin kinita ang pambabayad natin ng buwis. Tayo ay may karapatang magtatanong saan ang binabayaran nating buwis. At sa Facebook naman ay lubos ang pasasalamat ni Vice sa naturang ahensya. Sabi niya, quote and unquote, maraming salamat sa pagkilala sa akin bilang top taxpayer in BIR Quezon City for 2024. Obligasyon nating magbayad ng buwis at obligasyon din nating itanong kung saan napupunta ito. Yan ang kanyang caption sa Facebook. Samantala, ang sumunod kay Vice bilang top celebrity taxpayer ay si Julia na Bilandera ng Viva Artists Agency sa social media. Sa post ng naturang agency, Julia Barreto receives an award for being the second highest taxpayer in Quezon City at the BIR Quezon City Tax Campaign Kick-Off. Ang mga awardees rin sa event ay sina Catherine Bernardo, Kim Chiu, Darren Espanto, Daniel Padilla, Janilyn Mercado, Dennis Trillo, Dingdong Dantes at ang Miss Universe 2018 na si Catriona Gray. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, grabe blessings this year. Yan ang inihayag ng actress na si Nadine Samonte dahil kasabay ng kanyang ika-37 kaarawan ay rarampa rin siya sa Milan Fashion Week. Ang mga ibibida niyang fashion clothing ay mula sa Pinoy fashion designer na si Norman Akuba. Sabi niya, quote and unquote, turning 37 tomorrow and I feel so blessed. Grabe blessings this year, say ng aktres sa kanyang Instagram page. Kalakip ang picture niya habang nasa beach. Pagbubunyag niya, quote and unquote, tomorrow I'll be walking here sa Milan for a Filipino designer and I'll be the finale. Can you imagine? Grabe, as in grabe. Nakakaiyak na sobrang gandang opportunity, pag-amin pa niya. At nabanggit din niya na bukod sa Milan ay pabandera rin siya sa Paris Fashion Week sa March 9. Ika nga niya, quote and unquote, best birthday gift ever. I might not be lucky sa ibang bagay pero I'm so lucky to have this opportunity to have my family supporting me all the way. Sabi niya. At kasunod niya ay lubos niyang pinasalamatan ang kanyang mister na si Richard Chua sa pagsuporta nito sa kanyang journey bilang isang modelo. Sa isang separate post, proud na ibinida ng celebrity mom ang kanyang paglakad sa runway na suot ang isang elegant na black and gray Filipinian na dress. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, mahal pa rin ng kapamilya hunk actor at singer na si Sam Milby ang dating fiancé na si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Yan ang inamin ni Sam sa panayam sa kanya ng Fast Talk with Boy Abunda nitong March 3 kung saan napaiyak nga ang binata habang sinasagot ang mga tanong tungkol sa breakup nila ni Kat. Sa isang bahagi ng interview ni Tito Boy sa aktor, natanong ang viral na pag-iyak ni Catriona sa naganap na sold-out concert ng kaibigan nilang singer-songwriter na si TJ Monterde na pareho nilang pinanood. Kwento ni Sam, alam niyang manonood din ng concert ni TJ si Catriona na nakapwesto malapit sa kanyang kinauupuan. Maraming nakapansin na tila quote and unquote, nonchalant ang reaksyon ni Sam nang i-flash sa screen sa venue ng concert
ang umiyak na si Catriona habang kumakanta si TJ. Ang sabi dyan ng aktor na si Sam, quote and unquote, TJ, first off, I didn't know na ganun yung mga song niya. It was such a beautiful concert, but it was really hard. A woman that I still love and care about is, I see a few seats away from me, is crying. I didn't know how to react. Yan yung kanyang panimulang paglilinaw. At dagdag pa ni Sam, mali ang akala ng ibang tao, quote-unquote. Sabi niya, if people thought I was comfortable, I was complete opposite. I was not comfortable during that concert. It's something that should be celebrated because it was a beautiful concert. My best friend was directing John Prats. It was a hard situation and I was kind of frozen at the time. It was easy at all, paglilinaw pa niya. At naisulat nga sa isang entertainment news website na bandera ang pag-iyak ni Sam nang mapag-usapan ng paghiwalay nila ni Catriona. Tanong tuloy ni Tito Boy sa kanya, how did it affect you? How did you handle the breakup? Na tinugon ni Sam, quote and unquote, honestly not well. And like I said, any breakup is not easy. It's hard to talk about yung breakup namin. It's something I didn't wanna talk about. I did an interview with MJ Felipe, ang tinutukoy dyan yung reporter ng ABS-CBN, which everyone knows about, and it was mainly to clear yung issue. Sabi yan ni Sam, isa na nga rito ay ang umano'y pagiging third party ng singer at kaibigan dati ni Sam Milby na si Moira de la Torre. Explika pa ng aktor, quote and quote, people wanna connect so many things and believe so many things na walang katotohanan, and I felt the need to clear yung issue na there was no third party, and yung sinasabi na ni Moira yung third party. I wanted to make clear it's something I actually didn't want to talk about. Sa amin ni Kat, we've always been private about our relationship. So uli, sinabi ni Sam, quote and unquote, and as a respect sa kanya, I don't still feel comfortable talking about our relationship. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.